Sa lahat at ngayon pong umagang ito ay binigyan tayo ng bagong araw ng Diyos upang tayo'y magsama-sama at makapakinig sa Kanyang mga salita. Ang atin pong pag-aaralan ay continuation natin ng atin pong theme sa buong buwang ito ng May and June. At ito po nasa ika-6 na creed o credo o sa ibang pagpapaliwanag ng creed ay statement or declaration of faith. Para sa kapakanan ng mga ngayon lang marahil natin nakasama sa gawaing ito, ay meron po tayong series teaching na ginagawa. At itong series teaching na ito ay tumutukoy sa aral o doktrina na kung saan po ay pinasimulan ng ating Panginoong Jesucristo at ito'y ipinagpatuloy ng Kanya pong mga disciples. At ang ating pinag-uusapan is about the Apostles' Creed. Yan po yung paniniwala, pananampalataya na pinangahawakan nung una pang panahon ng mga mananampalataya ni Kristo. Marami na ang nagbuwis ng buhay dahil po dito sa statement of faith na ito. Basahin ninyo at pag-aralan ang church history at malalaman ho ninyo na handang ibigay ng maraming early Christians ang buhay nila dahil sa mga paniniwalang ito. At iniisa-isa po natin iyan. Katulad po nitong ating pong pag-uusapan ngayon, nasa ika-6 na po tayo ng Apostles' Creed. Na yung ika-6 ay sinasabing naniniwala ako sa pagpapatawad sa mga kasalanan. And by the way, atin pong alamin ang content o kung ano ang nakapaloob doon po sa Apostles' Creed. Babasahin po natin ito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Babasahin natin ito. Alright? Sige, 1, 2, 3. Naniniwala ako sa Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa. Naniniwala ako kay Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon na pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipinanganak sa Birhing Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya'y bumaba sa lugar ng mga patay. Siya'y 3 araw ay muling nabuhay. Umakyat sa langit, naupo sa kanan ng Diyos at darating upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Next natin, naniniwala ako sa banal na Espiritu. Naniniwala ako sa banal na iglesia. Naniniwala ako sa pakikisama sa mga banal. Naniniwala ako sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Naniniwala ako sa muling pagkabuhay ng katauhan. Naniniwala ako sa buhay na walang hanggan. Amen. So yan po ang tawag ay Apostles' Creed. Yan po ay kinakailangang kabisado ng bawat mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. At yung highlights dyan, kung nasaan na tayo sa Apostles' Creed, ay nariyan po, naniniwala ako sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Last Sunday, ay ang ating tinapik ay naniniwala ako sa pakikisama sa mga banal. Pinag-usapan natin yon. At naway naintindihan po ninyo yan. Tandaan niyo po, sa church history, ang daming nagbuwis ng buhay ng mga Christians dahil pinapa-renounce yung Apostles' Creed na yan ng mga sundalong Romano. Kasi during that time, ang mga kilalang bansa nun ay napapasa ilalim sa tinatawag na Roman Empire. At hindi nila tinotolerate ang iba pong relihiyon na katulad ng Kristyanismo. Kung kaya't pinapatay nila ang mga Christians, ang mga mananampalataya. At pinapatakwil nila ang mga paniniwalang iyan. Ngunit hindi pumayag ang maraming Kristiyano nung unang panahon. Kaya
ang naging kapalit ay ang kanilang buhay. Yan po yun. So, kaya ang tinatapik natin ito, hindi po ito walang kwenta. May kwenta ho ito. May kwento na, may kwenta pa. Okay? Sabi sa katabi mo, ang tinatapik natin ay may kwento na, may kwenta pa. Amen, mga kapatid? Kaya hindi po ito parang naisip lang. Hindi po. Kailangan ito ay inilalagay sa isipan ng bawat Kristiyano. Kahit po anong sekta ng Kristyanismo, ay napuntahan ho nung una ho yan. Nakapagsalita na po ako, lalo na dito sa United Methodist Church. 2 simbahan ng United Methodist Church ang pinagsalitaan ko last 2 Sundays ago. At tuwing magtatapos na ng kanilang gawain, ipapakita sa screen sa TV, ito pong Apostles' Creed. At lahat po ng mga Metodista ay tumatayo. At binabasa po nila at nagdideklara po sila. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang mananampalataya at hindi mo alam ang Apostles' Creed, parang hilaw kang Kristiyano. Ano yung hilaw? Ilan ito nakapagluto kayo ng hilaw? Diba? Hindi masarap. Hilaw na sinaing, diba? Matigas-tigas pa. Kakainin kaya yun ng mga mahal mo sa buhay? Hindi. Magagalit sa iyo yun. Bakit hilaw pa ito? Di ba? Nagluto ka na kapatid ng ibang pagkain, hilaw pa din. Matigas pa yung karne. Di ba? Hindi nila makakain. Ganon din ang isang Kristiyano, parang hindi ka tanggap-tanggap. Mananampalataya ka, hindi mo alam ang Apostles' Creed. Dapat alam mo yan. Dapat seryoso ka dyan. Kaso ang alam natin, kung ano yung mga nasa Facebook yung mga TikTok, yan yung mga alam natin Pero yung Apostles' Creed, hindi ito pinapansin ng mga Christians. Ngayon ay binibigyan natin ng pagpapahalaga ito pong Apostles' Creed sapagkat yan po ay ang pananampalatayang Kristiyano. Kaya kung hindi ka nagpapahalaga dito sa Apostles' Creed, question mark ka. Dahil ang dami na pong dumanak ng dugo, niyakap nila ang paniniwala o pananampalatayang Kristiyano. Kaya importante po yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong tutulugan yan. Huwag mong pipikitin yan. Pag pumikit ka, tutusukin ko yung mata mo. Sabi mo sa katabi mo, pag pumikit ka, nakita kong pumikit ka at aandap-andap kang ganyan, itutulak kita tuloy-tuloy. Okay? Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Sige. Atin na pong pasimulan ang ating pag-aaral dito. Intindihin mong maigi Kung maaari nga may notebook ka, may ballpen ka, at may Bible ka. Seryosohin mo ito dahil hindi ito laro-laro. Again, para akong sirang plaka na nagpapaulit-ulit, ang dami pong nagbuwis ng buhay dahil sa Apostles' Creed. Nagbigay ng buhay nila, hindi nila minahal ang buhay nila dahil sa paniniwala na nakalagay dyan sa Apostles' Creed. Ano yung ating tatalakayin ngayon? Ika-6 na Apostles' Creed. Yan, dapat pinaniniwalaan mo yan. Amen? Naniniwala ka saan? Sa pagpapatawad sa mga kasalanan. Ngayon, ang Diyos po ay may 2 katauhan. Maraming tao, una, kinikilala nila na ang Diyos ay Diyos ng kahatulan. Siya ay matinding magalit at siya ay matinding magparusa. Totoo po yan, kapatid. Yan ay nakasulat sa aklat ng Exodo 20, talatang 4 hanggang 5. Alam niyo po ba ang 10 utos? Sino nakakaalam ng 10 utos dito? Taas ang kamay. Tiyak, walang magtataas ng kamay. Baka mamaya biglang pa-recitin ko, hindi pala niya marirecite. Ang 10 Commandments. Okay?
Dito po mababasa natin ang bahagi ng Ten Commandments o 10 utos na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses. Sinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. At naisulat ngayon sa ating kapanahunan para mabasa natin. Basahin po natin ang isa sa mga 10 utos. 1, 2, 3. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Naku, matindi po yan, mga kapatid. So, 10 utos, ang binasa natin ay ang 2 utos ng Diyos. Huwag kang sasamba sa mga rebulto. Yun po ang sabi rito sa Bible. Ano man ang larawan nila, ito man ay larawan ng mga nasa langit, ito man ay hugis ng mga nasa lupa, o hugis na nasa ilalim ng tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sabi ni Yahweh, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Pag sinabing mapanibughuin, sa English ay a jealous God. So sa Tagalog, ako ay selosong Diyos. At ang sabi, dahil sa kasalanan ng pagsamba sa mga rebulto, ang kasalanan ito ng mga magulang ay sinisingil ng Diyos sa kanilang mga anak. Yung kasalanang nakumit ng isang magulang, kanino sinisingil? Sa mga anak. Para bagang ang mga anak ang nagkautang sa Diyos. At dahil po doon, kapatid, ang mga anak ang nakakalasap ng parusa ng Diyos. Dahil sa kanilang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. At mababasa po natin dito, mga minamahal, ay ibinili ng Diyos sa mga Israelita ang ganito sa aklat ng Deuteronomio 7, talatang 1 hanggang 2. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. At kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hibita at Jebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo. At kapag sila'y pinaubayan na ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag nyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Next slide, verse 3. Huwag kayong papayag na papangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Grabe, mabagsik magalit si Lord. Kaya pinagbawal sa mga Israelita na huwag papag-asawahin ang kanilang mga anak sa mga anak na mga nabanggit na iba't ibang bansa sa lupain po ng Kanaan. Sapagkat sa oras na makapag-asawa sila na mga sumasamba sa mga rebulto, matututo silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil doon, ang sabi, lalayo sila sa akin at kapag ganun, sabi ng Diyos, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Anong sabi ng lilipulin? Papatayin agad sila ng Diyos. Ganyan po, kapatid, magalit ang Diyos sa mga tao, kapatid, na sumusuway sa kanyang mga salita. Kaya ang Diyos ay marunong magparusa. Naniniwala ako sa tinatawag na pagdating ng paghuhukom ng Diyos. Huhukuman niya ang lahat ng tao dito sa mundo. Lahat ng gumagawa ng masama at lahat ng gumagawa ng mabuti ay kanya pong huhukuman. At dito ay pantay-pantay ang parusang ibibigay ng Diyos
sa kanila. Ngunit ang Diyos po ay hindi lamang po Diyos na marunong magalit, Diyos na mabagsik, hindi lamang po. May ikalawa pang katauhan ang Diyos. Ang ikalawa, siya ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na mapagpatawad. Parang magulang din yan. Ang magulang mo ang higpit sa'yo. Pero merong ikalawang parte sa puso ng magulang, yan ay mapagmahal sa kanilang mga anak. Halimbawa, pag hindi ka nag-aaral maigi, siyempre pinagagalitan ka ng mama at papa mo. Tama po ba ako? At pag ikaw ay umuwi na ng gabing-gabi na, alauna na madaling araw, siyempre pinagagalitan ka nila. Ngunit sa kabilang banda, hindi naman ganun ang mga magulang na malupit sa kanilang mga anak. After lang sila sa kalagayan ng kanilang mga anak. Pero sa kabilang banda, sila ay mapagmahal. Kaya nga pinapag-aral ka eh. Di ba? Nagsisimikap sila. Gumagawa sila ng pera, parang central bank. Ibig sabihin, nagsusumikap na kumita ng pera para ikaw ay maitaguyod at makatapos ka ng iyong pag-aaral. Kaya wag agad mag-aasawa. Amen. Walang nag-amen mga kabataan dito ha. Ano kami bala ka? Kaya wag kang agad kapatid gagawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng iyong mga magulang. So, magsumikap ka at makatapos ka ng pag-aaral dahil yun po ang pwedeng ipamana ng mga magulang mo pag sila ay sumakabilang buhay na. At dito, ang Diyos ay kinikilala natin na Diyos ng pag-ibig at mapagpatawad. Saan makikita? Diyan din sa 10 utos. Sa 10 utos ay ipinapahayag na ang Diyos ay marunong ding magmahal. Kung paano ang tao ay marunong magalit, marunong din siyang magmahal at magpatawad. Mababasa natin yan sa aklat ng Exodo 20, talatang 6. Ano ang sabi? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong sanling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, ang Diyos pala, hindi lamang po siya pagkasumuway ka, ililipuling ka ng Diyos. Kundi siya rin ay nagpapadama ng kanyang pag-ibig, hindi sa iilang tao lang, libo-libong saling lahi ng mga taong umiibig at tumutupad sa kanyang mga salita. So, ang Diyos pala ay marunong ding magmahal at marunong magpatawad. At sa ibang aklat ng Biblia, ay mayroong isang propeta na ipinakilala kung ano ang katangian ng Diyos. Siya ay si Propeta Daniel. Nanalangin siya sa Diyos at ito ang kanyang binanggit sa Daniel 9, talatang 9 hanggang 10. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, huwag kang pipikit. Basahin natin ang talatang yan. Ready? 3, 2, 1. Panginoon naming Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik at pagsuway sa mga utos na ibinibigay niyo sa amin na inyong mga alipin sa pamagitan ng inyong mga lingkod na propeta. So, ang sabi ni Daniel, Panginoong Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik. So, dito ay pinakilala sa atin na ang Diyos ay may dalawang katauhan. Siya ay madaling magalit at pag nagalit, grabe, matindi, parang si Andres Bonifacio. Sabihin talagang grabe ang Diyos pag nagalit. Ngunit, ang ikalawa, hindi lamang po ang Diyos ay marunong magalit. Marunong din siyang magmahal at magpatawad sa mga taong nagkakasala o hindi sumusunod sa kanyang kalooban. At atin pong tignan, papaano
napapatawad ng Diyos ang mga tao nung unang panahon. Mababasa po natin dyan nung unang panahon ng matandang tipan. Ito po yung sa English na Old Testament. Ang pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan ay ginagawa sa pamamagitan ng mga hayop na inaalay taon-taon. At ang dugo ng mga hayop na ito ay ibinubuhos sa lugar ng kabanal-banalan sa templo ni Yahweh. Ito po'y ginagawa nila isang beses sa isang taon. Tuwing sasapit ang tinatawag na Day of Atonement o Araw ng Katubusan sa Israel. Magpapatay sila doon ng isang hayop na walang kapintasan. Ito man ay tupa, baka o kambing. At yung dugo ay ilalagay sa mangkok. At yung dugong yan ay dadalhin ng pinakapunong pari o high priest doon po sa lugar o kwarto na ang tawag ay dakong kabanal-banalan na walang pwedeng sino mang pumasok sa room na yun kundi ang chief priest o high priest. May dala siyang dugo na ibubuhos po niya doon sa nag-iisang pong appliance na naroon na ang tawag ay Ark of the Covenant o kaban ng tipan na ang itsura po niya ay parang baul ng lola mo. No? Na merong pong nasa ibabaw o takip ng baul na yon na dalawa pong anghel na yari po sa ginto, no? Na magkaharap. At ang sabi, dala-dala yung mangkok na puno ng dugo na pinatay na hayop at ibubuhos o iwiwisik 7 times muna noon pong priest. At pagkatapos ng 7 times na winiwisik niya, ay sa kanya yung natira ay ibubuhos niya bilang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng mga kasalanang nagawa ng mga Israelita laban sa Diyos. Ngayon, mababasa po natin sa Hebreo 10 na ito pong pamamaraang ito, kapatid, na ginagawa ay temporary lamang. Sabi ng Hebreo 10:1-4, lahat ng kababaihan ay tumayo. Lahat ng kababaihan. Babae ang tatayo po, baka may ibang tumayo dyan na hindi babae. Okay, yan. Basahin po natin. Hebreo 10:1-4. 1, 2, 3. Ang kautusan Amen. Makakaupo na po kayo. So, sa makatuwid, sa matandang tipan, para mapatawad ang kasalanan ng mga tao, anong ginagawa? Nagpapatay ng mga hayop at yung dugo ay inihahandog sa Diyos para sa kapatawaran sa mga kasalanan ng mga tao. Pero, ang sabi dito sa Bible, yung ganong ginagawa ay hindi po permanente, kundi temporary lamang. Hindi talaga nakakapag-alis o nakapagpapatawad ng kasalanan. At isa pa, kailangan ulit-ulitin yun taon-taon na laging nagpapatay ng hayop para mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan. Kaya uulit-ulitin ng high priest na maghandog ng dugo. At ang sabi ng verse 3 at verse 4, basahin ng lahat ng lalaki. Tumayo lahat ang lalaki. Ayan, lalaki, yan. Okay, marami-rami yung mga lalaki natin. 1, 2, 3. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanila mga kasalanan taon-taon. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Makakaupo na po kayo. Bagamat nag-o-offer ng pinatay na hayop at yung dugo ay inihawiwisik at ibinubuhos doon po sa kabanal-banalang templo,
para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Pero sa totoo pala, ay hindi pala nakapagpapaalis ng kasalanan ang mga dugo ng mga hayop na yun. Kaya ang nangyayari, taon-taon, inuulit-ulit, yun pong pagpatay sa mga hayop para ang tao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, ito po, may ginawang permanente ang Diyos na pagpapatawad sa kasalanan. Ginawang permanente ng Diyos ang pagpapatawad. Hindi na kinakailangan tayong magpatay ng hayop at yung dugo ay kukunin mo at mamaya-maya ay pupunta ang high priest doon sa templo at ibubuhos doon sa dakong kabanal-banalan para mapatawad tayo. Taon-taon, di na raw po kailangan. Dahil ginawang permanente ng Diyos ang pagpapatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Ipasok mo yan sa isip at puso mo dahil nasa ika-6 na kredo o creed tayo, naniniwala tayo sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi ng Hebreo 10:11 hanggang 14, lahat ng mga misis na narito, misis ha, misis. Lahat ng mga misis ay tumayo. May anak o wala? Pag hindi ko sinabing lahat ng mga mothers. Iba ang mother sa misis eh, di ba? Okay. Sige, lahat ng mga misis, may anak o wala? Basahin natin. 1, 2, 3. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng Next slide. May babasahin pa kayo. Ready? 1, 2, 3. Amen. Palapakan natin si Lord. Napakaganda ng talatang binasa natin. Ang sabi si Yesu Kristo, minsan lang, isang beses lang na namatay sa krus. Kaya hindi na pwedeng ulit-ulitin yun. Na, halimbawa, tuwing mahal na araw, magpapapako ka sa krus. Hindi na, isang beses lang yun. Sapat na daw yun, sabi ng Biblia. Kasi pagka inuulit-ulit mo, parang sinasabi mong hindi sapat. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, parang kulang. Kailangan ulitin ko uli. Sino ka para umulit niyan? Amen? Sabi ng Bible, sapat na isang beses lang ginawa. At hindi na pwedeng ulit-ulitin pa ang pagkakapako kay Kristo. Kasi yung ginawa niya na yon ay isang uri ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Wow, hallelujah. Kaya permanente yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya ngayon, hindi nangyayari taon-taon si Jesus Christ bumababa sa lupa at muling nagpapapako sa krus. Wala na. Hindi na pwedeng ulitin yun ng kahit sino mang Poncio Pilato. Kahit yung katabi mong yan, may panata, taon-taon magpapapako daw siya sa krus. Uy! Magising ka sa katotohanan. Huwag mong ulitin ang ginawa ni Jesus. Dahil ang Biblia ang nagpapahayag. Isang beses lang ay sapat na. Kaya dahil dito, ano ang naging batayan ng Diyos para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan? Una, sinasabi ng iba, dahil mabait ka, ikaw ay matuwid, kaya kailangan kang mapatawad sa iyong mga kasalanan. Totoo ba yan? Hindi po totoo yun. Na dahil mabait ka naman, patatawarin ka ng Diyos. Nagkasala ka, di ba mabait ka naman? Patatawarin ka ng Diyos. Hindi po yun ang batayan ng pagpapatawad ng Diyos dahil mabuti ka o matuwid kang tao. Ang sabi diyan sa Roma 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. At Roma 3:23, ano ang sabi?
ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung walang matuwid, ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. Kaya hindi pwedeng sabihin mo, siguradong patatawarin ka ni Lord kasi mabait ka namang tao. Walang mabait. Nagbabait-baitan lang yan. At ang ikalawa, hindi batayan ng Diyos sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil gumagawa ka ng mabuti. Ay, patatawarin ng Diyos yan, si Erlita. Naku, patatawarin ni God yan kasi mahilig gumawa yan ng mabuti. Laging nagpapautang yan. Yan. Laging tumutulong yan, si Erlinda. Di ba? Hindi po, kapatid. Sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 7, talatang 20, walang taong nabuhay na matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Kahit sinasabi pang matuwid o mabuti ang tao, nagkakasala pa rin yan. Mukha lang hindi nagkakasala yung katabi mong yan. Dito, sa loob, paglabas niya, lumanda yan. Di ba? Dito, parang hindi makabasag pinggan, akala mo banal. Yung pala, paglabas yan, bungal pala yan. Okay? At hindi dahil, kapatid, na napaka-reliyoso mo, reliyosong tao ka, kaya ikaw ay napapatawad ng Diyos. Hindi yun ang batayan ng Diyos eh. Una, hindi dahil mabuti ka, mabait ka, hindi dahil gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, kaya ka patatawarin ng Diyos. Ikatlo, hindi dahil napaka-reliyoso mo. Lagi kang nananalangin, lagi kang laman ng simbahan, lagi kang nagbabasa ng Bible, kaya ikaw ay kailangang mapatawad. Hindi po yun ang batayan pag sinaliksik po ninyo ang Biblia. Ano ang batayan ng Diyos para mapatawad ang tao sa kasalanan? Ano ang naging batayan ng Diyos para mapatawad ang tao sa kasalanan? Una, dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Yun po ang batayan. Alam niyo, kung hindi namatay si Jesus sa krus, wala tayong kapatawaran sa kasalanan. Hanggang ngayon, nasa kasalanan pa rin tayo. Ano ang sabi, kapatid, ng kasulatan sa Efeso 1, talatang 7? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Paano ka napatawad sa kasalanan mo? Nang mamatay si Jesus sa krus. Hindi dahil sa mabait ka. Marami kang ginagawang mabuti sa tao. Marami kang pinauutang na tao. Marami kang tinutulungan na tao, kaya pinatawad ka. Hindi po. Wala ka maipagmamalaki sa Diyos, kaya ka pinatawad. At sasabihin mo lang, ba't ka pinatawad ng Diyos? Dahil si Jesus ay namatay sa krus para sa akin. Amen po ba? At ang ikalawa, na batayan para mapatawad ang tao sa kasalanan dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Ilang sa inyo naniniwala na may Diyos? Taas ang kamay. Ilang sa inyo naniniwala si Jesucristo lamang ang ating kaligtasan? Sa paniniwala mong yan, pinatawad ka na ng Diyos? O ganun po, opo, pinatawad ka na. Naniwala ka lang. Naniniwala ka ba kay Jesus Christ? Opo, pinatawad ka na. Kahit ilan na ang pinatay mo. Kahit ilan na ang nirape mo. Ilan na ang pinagnakawan mo. Pero sumampalataya ka kay Jesus Christ, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Sino rito ang mga sumasampalataya kay Jesus Christ? At sabihin mo, pinatawad na ang mga kasalanan ko. Saan natin makikita sa Biblia yan? Sa aklat ng Roma 4, talatang 3 hanggang 5. Tumayo ang lahat ng pinatawad na ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ayan. Manatili po, nakaupo ang hindi pa pinatawad ng Diyos sa inyong mga kasalanan. Pag hindi ka ba nakondiktay ko lang ay nakaupo, lahat ay nakatayo. Makikitayo na rin ako. Ha?
Okay, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Amen! Palapakan natin si Lord at makakaupo na ang bawat isa sa inyo. Ang linaw na sinabi rito, kundi ang sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Si Abraham, marami rin kasalanan yan eh. Pero siya, ang sinabi ng Diyos, matuwid. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan, Abraham, dahil nanalig ka sa Diyos. Wow! Pinanaligan mo, naniwala ka sa Diyos, pinatawad ka na. O, sino sa inyo may kasalanan pa? Taas ang kamay. Wala, pinatawad ka na eh. Huwag mong pakikiramdaman. Pinatawad na ba ako ng Diyos? Hindi nakukuha sa pakiramdam yun. Sa pananalig yun na alam ko, sabi ng Biblia, pinatawad na ako. Kung meron mang bumabagabag sa puso mo, hindi ka pa pinapatawad, si Satanas yun bumubulong sa tenga mo. Kasi ang Biblia nagsabi, si Abraham, diniklara ng Diyos na walang kasalanan dahil siya ay nanalig o sumampalataya sa Diyos. Wow! O kaya magbasa ka ng Bible para masabi mo, pinatawad na ako ng Diyos. Wala na akong kasalanan. Kaya uuwi ka. Sabi mo sa mga mahal mo sa buhay, oy, gising! Tulog pa pala sila nung umuwi ka. Grabe, may good news ako sa inyo. Wala na akong kasalanan. Sabi na, oo, kasi sabi na, natutunan ko sa umatan ako sa gawain kaninang umaga na pag nanalig sa Diyos, pinatawad na sa lahat ng kasalanan. Nananalig ako sa Diyos. Amen po ba? Pinatawad na ako. Ba't parang sumimangot kayo? Dapat kayo ay magalak. Ngayon, ano pa ang batayan ng Diyos para mapatawad ang kasalanan natin? Ikatlo, kung magsisisi sa mga kasalanan. Hindi sapat na nananalig ka lang sa Diyos. Kailangan pala ay nagsisisi ka rin. Naniniwala ka sa Diyos, yung kasalanan mo, siyempre mahal na mahal ko pa rin yun, no? Hindi na. Dapat ay itatakwil mo na yung kasalanan yun. Pag nanalig ka sa Diyos, hindi ko na uulitin pa na gawin ang kasalanang nagawa ko laban sa Diyos. Anong sabi ng Lucas 24, talatang 47? Basahin ng 20 years old pataas. Sino 20 years old pataas dito? Nag-iisip pa yung iba, 20 years old. Baka nagko-compute. Tumayo ang lahat ng 20 years old pataas. Lahat ng 20 years old pataas. Yung iba hindi makapag-compute eh. Ilang taon na siya? Kung 19 years old ka, huwag kang tatayo. Okay? Hindi 90 19. Okay, sige. Basahin natin ang Luke 24:47. 1, 2, 3. Amen. Makakaupo na po kayo. So, ano ang sabi? Ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Ano ipapangaral? Pagsisisi at kapatawaran. Bago ang kapatawaran, ano munang mauna? Pagsisisi. Ano bang ibig sabihin ng pagsisisi? Kawikaan 28, talatang 13. Ang pagsisisi, hindi po ibig sabihin ay umiyak ka. Nang umiyak ka, pinatawad ka na. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ang pagsisisi, kapatid, ay pagbabalik loob sa Diyos. Pagtatakwil sa kasalanang nagawa mo. Ayaw mo nang ulitin pa.
Kawikaan 28:13, basahin ng lahat ng babae. 1, 2, 3. Amen. So yan po ang pinapatawad ng Diyos. Ang taong nagsisisi o siya ay nakikipaghiwalay na sa kasalanan. Tinatakwil niya ang kasalanan sa kanyang buhay. Kaya ang taong nanalig kay Kristo ay iniiwan na niya ang kanyang masamang bisyo. Iniiwan na po niya ang mga kasalanan na kanyang nakumit. At ano pa, kapatid, ang naging batayan ng Diyos para mapatawad ang tao sa kasalanan? Ika-4, basahin natin sabay-sabay, men and women, kung magpapahayag tayo ng ating mga kasalanan. So, pinapahayag natin ang ating mga kasalanan. Anong sabi ng unang 1:9? 1, 2, 3. Amen. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Sa English, if we confess. So, i-admit natin na tayo'y makasalanan at nagpapahayag tayo. Anong papahayag mo? Ako ay isang makasalanan, O Diyos. Patawarin mo po ako. Anong gagawin ng Diyos? Patatawarin Kanya sa mga kasalanan. Ganyan po, kapatid, yung aral patungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan natin. Tandaan nyo, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Ikaw man ay nagkasala ng pagsamba sa mga rebulto o sa mga larawang inanyuan. Si Abraham ay nagkasala po dati ng pagsamba sa mga rebulto. Ang kanyang mga ninuno ay dating mananamba ng buwan. Sumasamba sila sa buwan. Doon po sila nakatira dati sa Ur, sa lugar po ng Mesopotamia. Tapos, siya'y pinili o tinawag ng Diyos. Bagamat siya ay isang makasalanan, pero tinanggap pa rin siya ng Diyos at pinatawad. Ikaw man, kapatid, ay mapagsamba sa mga rebulto o larawang inanyuan, kaya ka pa rin patawarin ng Diyos dahil si Abraham ay pinatawad ng Diyos. Ang ikalawa po, kapatid, maaaring ikaw ay nagkasala ng paglapastangan sa magulang mo. Hindi mo iginalang ang iyong mga magulang. Ginawa rin ni Jacob po yan. Niloko o nilinlang o dinaya niya ang tatay niyang si Isaac para makamit niya yung basbas ng tatay niya. Nagkunwari siyang si Esau na kuya niya. Nagpanggap siya, kunwari siya yung panganay. At nung pong matauhan si Isaac, sabi niya, dinaya ako ng kapatid mo, sabi niya kay Esau. Yung lokohin mo ang magulang mo ay isang malaking kasalanan. Kasi nasa 10 utos, igalang mo ang iyong ama't ina. Pero si Jacob ay tinawag pa rin ng Diyos. Pinili pa rin ng Diyos para pagmulan ng 12 lipi ng Israel. Binasbasan pa rin siya ng Diyos bagamat siya ay nagkasala ng paglapastangan sa magulang. Amen? So, kaya kang pa rin patawarin ng Diyos kung ang magulang mo ay hindi mo ginagalang. Sinisigawan mo ang magulang mo, hindi ka sumusunod sa magulang mo, at maaaring masabi mo sa akin, mapapatawad pa po ba ako ng Diyos? Oo, kung si Jacob nga ay pinatawad ng Diyos, ikaw pa kaya? Amen? At kung ikaw ay nagkasala ng pagpatay, marami ka nang napatay, mapapatawad ka pa ba ng Diyos? Opo. Sapagkat meron po sa Bible
na wanted for murder, yan po ay si Moses. Si Moses po ay wanted nung araw sa pagpatay sa Ehipto. Kasi nakakita siya ng isang Egyptian at saka ng isang Hudyo na nag-aaway. Ngayon, kinampihan niya yung Hudyo, pinatay niya yung Egyptian at ibinaon niya doon sa buhangin. Ngayon, nakakita uli siya na nag-aaway, parehong mga Israelita. Sabi niya, huwag kayong mag-aaway, mga magkakapatid kayo. Sabi nila, ano, gusto niyo ba kaming patayin katulad ng pinatay mo sa isang Ehipsyo? Uy, sabi niya, nalaman pala na ako pala ay pumatay ng isang tao. Tumakas siya ngayon. Kaya yung paraon, yung hari sa Ehipto, ay nag-broadcast ngayon, wanted si Moses. Kailangan siyang dakpin at hulihin dahil pumatay ng tao. Wanted, pumatay ng tao. Pero sa isang araw, siya ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang biyana na si Jethro. Nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamagitan ng isang mababang punong kahoy na nagliliyab sa apoy. Yung pala, ang Diyos yun. Tinawag siya Moses, Moses. Pinili pa rin siya ng Diyos bagamat siya ay isang mamamatay tao. At siya ay inatasan ng Diyos na pangungunahan mo ang paglabas ng mga Israelita sa lupain ng Ehipto. So, pinatawad siya ng Diyos dahil kahit siya ay nakagawa ng kasalanang pagpatay. Ikaw, ilan na napatay mo? Nakapatay ka na ba? Pwedeng ipis, pwedeng ito ay langgam. So, nakita natin dito, walang imposible sa Diyos, kayang-kaya kanyang patawarin sa mga kasalanan mo. Amen? Yung maaari ikaw ay nakapag-commit ng kasalanang immorality o immoralidad. Nakipagrelasyon ka sa isang babae o lalaking may asawa. Mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? You know, ang kasalanan na paggawa ng immoralidad ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Pero mababasa ninyo si David, nakagawa din ng kasalanang immoralidad. Si Haring David, nakursunadahan niya yung babaeng naliligo na ang pangalan ay si Bathsheba. May asawa na. Sinipingan niya at nagkaanak sila. Nagalit ang Diyos sa kanya. Pero siya ay pinatawad pa rin ng Diyos. At tinawag siyang a man after my own heart. At siya'y dinakila pa rin bilang hari ng Israel. Si David, hindi siya tinakwil ng Diyos kahit nagkasala ng immorality. Napatawad pa rin siya ng Diyos. Amen? At lalo na yung babaeng nahulihan sa akto ng pangangalo niya sa aklat ng 1, Kabanata 8. Si Jesus ay nasa templo. Mamaya ito mga religious leaders. Nagdala ng isang babae at iniharap kay Jesus Christ. At ang sabi nila, nasusulat sa batas ni Moses, ang mahulihan sa akto ng pangangalo niya, nakikisama sa isang tao na hindi niya totoong asawa, ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. At ang ginawa ni Jesus Christ, sige, sino man sa inyo ang walang nagagawang kasalanan, ang unang bumato sa babae. Nang marinig ito ng mga tao, isa-isa silang nagsialisan. At ang naiwan na lang si Jesus at yung babae. Lumapit si Jesus sa kanya at sabi sa kanya, babae, wala bang bumato sa iyo? Wala po. Anong sabi ni Jesus? Ako rin, hindi kita hahatulang. Umuwi ka na at huwag ka nang magkasala pa. So pinatawad ng Panginoong Jesus ang babaeng nahuli sa akto ng pangangaliwa. Ang tao lang ang hindi nakapagpapatawad. Dahil gusto agad ng tao hatulan yung kapwa niya. Pero ang Diyos, grabe. Kaya kang patawarin anuman ang kasalanang nagawa mo laban sa Diyos.
Amen? At meron pa, kapatid, tayong magbibigay ng example dito. Maaring ikaw ay nakapag-commit ng kasalanang pag-uusig sa mga Kristiyano. Maaring sinasabi mo sa mga nakakilala kay Lord, mga buwang again. Anong buwang? Buwang again? Hindi born again, buwang. Buwang again, sabi nila. Di ba? At marami kang kapatid na sinasabing masama laban sa mga umaaten sa mga Bible study o sa mga cell group. Binibrainwash lang kayo. Yung ganun yung mga sinasabi nila. Mga luko-luko na mga yan. Mga buwang again yan, sabi nilang ganun. Alam niyo po, si Pablo sa Bible, sa Acts chapter 8 verse 1, ay isa po sa nagbigay ng approval para patayin si Stephen na tagasunod ni Kristo. Tapos ang ginawa ni Pablo, humingi siya ng pahintulot sa mga religious chief leaders, chief priest during that time, para lahat po ng mga natatagpuan niyang mga tagasunod ni Kristo, huhulihin niya, ipakukulong niya at pahihirapan niya. At yung iba'y ipapapatay niya. Yun ang ginawa ni Pablo. Lahat ng mabalitaan niyang Christian, hinuhuli, tinatali, pinapahampas, ginugulpi, at binubugbog. Yung iba'y pinapapatay niya. Yung mga babae, kinakaladkad niya ang buhok. Sa buhok. Kinakaladkad niya sa buhok. Parang makakalbo nga naman yung babaeng yun pag kinaladkad ka sa buhok. Kakaladkadin ka, di sugatan yung babae. Babae ka man, sino ka man, walang nirerespeto si Pablo. Pero isang araw, habang siya ay naglalakbay patungo sa Damascus, ang layunin ay para hulihin lahat ng mga Kristiyano. Sinalubong siya ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng isang nagliliwanag na matindi pa ang sikat ng araw na tumama sa kanyang paningin. At napasubsub siya at sabi niya, "Sino ka baga, Panginoon?" Sabi niya, "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig." Ang sabi sa kanya ng Diyos, "Pinili kita para ako'y ipangaral mo." Tignan mo siya kayo makakita. Maraming mga inuusig siyang mga Kristiyano, pinatawad pa rin siya ng Diyos. Amen? Ilan sa inyo dati ganyan kayo, nung hindi pa kayo nakakilala kay Lord? Sasabihin mo sa anak mo, "Naku, ano ba yung inaatin mo niyan? Luko-luko ka na tuloy." Mga ganun ba? Di ba? Yung ganyan. Marami kang sinasabing hindi maganda sa anak mo na dumadalo sa Bible study. Ngayon, dumadalo ka na rin, kaya dalawa na rin kayong luko-luko. Di ba? O, ibig sabihin yan, kapatid, na ikaw ay pinatawad din ng Diyos. Kaya walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Paano naman po kung ako po ay tumalikod sa Panginoon? Mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Opo, si Pedro nga po ay tumalikod kay Kristo. Hindi lang basta tumalikod, itinakwil niya si Jesus Christ. Ang sabi ng mga taong nakakakilala sa kanya kay Pedro, "Di ba kasama ka ni Jesus niyan?" Hindi ko kilala ang taong yan." Hindi daw niya kilala si Jesus Christ. Ang sabi sa kanya ni Jesus nung una, "Bago mo ko ikaila, ay titilaok ang manok ng 3 beses." O ikinaila niya si Jesus Christ. Hindi raw niya kilala si Jesus. Pagtalikod po yun. Pero ano nangyari? Pinatawad ba siya ni Jesus? Opo, pinatawad siya ni Jesus. Binigyan siya ng ikalawang pagkakataon ni Jesus Christ. Kaya yung mga tumatalikod, mga nagtatakwil na kay Jesus Christ, kaya ka pa rin patawarin ni Jesus. O kaya ikaw ay nagkukulang na ng pagtitiwala kay Jesus Christ. Katulad ka ni Tomas, ang Panginoong Yesus ay magbangon mula sa mga patay. Nagpakita siya sa mga alagad. Wala si Tomas nung time na yun. Nung time na dumating si Tomas, sabi ng mga alagad, "Nakita namin ng Panginoong Yesus na buhay siyang uli." Hindi ako maniniwala dyan. Malibang maisuot ko ang daliri ko sa butas ng kanyang tagiliran at sa butas ng kanyang 2 kamay. Saka ako maniniwala. Pagkalipas ng 1 linggo, nandun na si Tomas, biglang dumitaw si Jesus Christ sa gitna nila. Tinawag mismo ni Jesus si Tomas, "Tomas, halika.
isuot mo ang daliri mo sa butas ng aking tagiliran at sa butas ng aking dalawang kamay. Anong sabi ni Tomas? My Lord, my God, sabi niya. Oh. So pinatawad pa rin siya ng Panginoong Hesus. Bagamat nag-aalinlangan siya. Nag-aalinlangan kung totoo nga bang si Jesus ay buhay? Totoo bang may Jesus? Baka mamaya ay imahinasyon lamang yan. Totoo ba itong inaatinan kong ito? Maaaring nag-aalinlangan ka. Kaya ka pa bang patawarin ng ating Diyos? Yes, kayang-kaya ka pa rin patawarin ng ating Panginoong Hesus. So ano man ang kasalanang nagagawa mo, kayang-kaya kang patawarin ni Jesus. At ikaw ay tinawag pa rin at pinili pa rin. Kahit ikaw, kapatid, ay napakaraming bisyo at napakasama ng ugali mo, kaya ka pa rin patawarin ni Jesus. Kahit ikaw ay nakapikit na, kaya ka pa rin patawarin ni Jesus Christ. Kahit ikaw ay tutulog-tulog na, kaya ka pa rin patawarin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Lumapit ka lang sa Kanya, kapatid. Lumapit ka sa Kanya at padadama niya sa iyo ang kapatawaran. Tandaan niyo po, ang kasalanan, yan ang umahadlang sa ating panalangin sa Diyos. Parang bumabara yan doon sa tubo ng tubig. Kaya pagbukas mo, kapatid, ng tubig, walang lumalabas kasi barado. Bumabara ang kasalanan sa ating pananalangin sa Diyos. Hindi nakakaabot sa Diyos ang prayer mo dahil sa kasalanan. At ang kasalanan, kapatid, nag-iimbita ng sumpa sa buhay ng isang tao. At ang kasalanan, ang sanhi kung bakit nagkakaroon din ng karamdaman ang mga tao. Kasalanan po ang nagiging dahilan kung bakit ang tao po ay nasisira at nawawasak ang buhay. Salamat sa Diyos, meron pong Diyos na magpapatawad sa kasalanan natin. Tatanggalin lahat ng sumpa. Aalisin lahat, kapatid, ng mga balakid sa buhay po natin. Amen po ba? Ano mang demonyo, kapatid, ang siyang kumikilo sa iyo, pag ikaw ay pinatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan, makakalaya ka. Amen? Dahil ang teritoryo ni Satan o ng mga masasamang espiritu ay kasalanan. Basta may kasalanan diyan, may karapatan si Satanas na gumawa sa buhay mo. Pero pag pinatawad ka ng Diyos, sumasara ang pinto kay Satanas at sa mga masamang espiritu. Lumalabas na sila dahil hindi sila makatagal sa isang buhay na pinatawad na ng Diyos sa mga kasalanan. Amen? Kaya ka bang patawarin ng Diyos? Amen. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay lalapit sa ating Diyos na buhay. Ang ika-anim natin na pinag-aaralan na Apostles' Creed, naniniwala ako sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya anuman ang iyong pagkakasala, anuman ang nagawa mong naisip mong mabigat na kasalanang nagawa mo laban sa Diyos, kaya kang patawarin ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Lumapit ka lang. Kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pa balikan ang aking buhay noon.
kahuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayoko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa iyo. Bago natin awitin iyan, pumikit tayong lahat. Alam mo ba na ikaw ay may pagkukulang na nagawa laban sa Diyos? Tinatanggap mo ba na ikaw ay nagkasala laban sa Kanya? Maraming iba't ibang pamamaraan kung paano natin makatanggap ang kapatawaran. Isa dito, sabi, ang kamatayan ni Kristo Jesus. Ikalawa, ang ating pananalig sa Diyos. Ikatlo, kung tayo'y magsisisi. Ikaapat, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Malibang tanggapin mo na nagkasala ka, hindi mo magagawang magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Pangako ng Panginoon, patatawarin ka niya sa anumang kasalanang nagawa mo laban sa Diyos. Pag-aralan mo ang sarili mo. Bakit nagkakaganyan ang buhay mo? Bakit parang hirap na hirap ka sa buhay mo? Parang ang layo ng Diyos. Hindi kaya dahil may kasalanang umiiral sa buhay mo na kailangan mong ang kapatawaran ng Diyos? Bakit feeling mo puro kamalasan ang nararanasan mo sa buhay? Hindi kaya dahil may kasalanang tumatrabaho sa buhay mo at kailangan mo ng kapatawaran ng Diyos? Bakit hindi mo makamit ang iyong mga pangarapin sa buhay? Hindi kaya dahil sa kasalanan? Bakit marami kang karamdaman na nararamdaman sa iyong katawan? Hindi kaya dahil mayroong kasalanang umiiral sa buhay mo na kailangan mong hihingi ng tawad sa Diyos? Bakit hirap na hirap kang makahanap ng magandang hanap buhay o trabaho? Maraming iba't ibang kadahilanan. Pero ang lahat ng yan, kadalasan ang kasalanan ang dahilan. Bakit kaya nanlalamig ang pananampalataya mo kay Jesus? Tinatamad-tamad ka ng umattend ng cell group o ng ganitong Sunday worship celebration, o nawawalan ka na ng interest magpagamit kay Lord? Hindi kaya dahil ang buhay mo ay naaalipin na ng kasalanan? Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Gaya ng iyong narinig, handang magpatawad si Lord sa iyo. Ano man ang karamdaman mo, oras na pinatawad ka, ang kagalingan ay tatanggapin mo karakaraka. Oras na ikaw ay magpahayag ng iyong kasalanan sa harapan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa iyo. The blessings of Abraham will flow into your life. Malalagot ang sumpa ng kasalanan sa buhay mo.
minsan nating awitin, tagos sa puso natin habang nakapikit tayo. Kung hindi mo man maawit yan, pakinggan mo lang ang awiting yan at ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon. Taas mo ang iyong dalawang kamay kay Lord. Gusto mo nang magbago ng buhay. Humingi ka ng tawad kay Lord sa pamagitan ng awiting yan. Patawad, Panginoon, gawin mong isang prayer ang awiting yan. Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago, ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko, kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa, ayaw ko nang umibig nang higit pa sa iyo, nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa iyo. Aba, Father, patawarin mo po kami sa lahat ng mga kasalanang nagawa po namin laban sa iyo, laban sa aming kapwa at laban sa aming mga sarili. Pinapahayag po namin sa iyo, Aba, Father, lahat po ng aming mga pagkukulang. Minsan pang linisin at hugasan mo ang aming mga puso. At dalangin namin sa iyo na maging karapat-dapat po kaming tumayo sa harapan mo. Dalangin namin sa iyo na ang aming puso ay iyong dalisayin ng dugo ng aming Panginoong Hesus. At tulungan pong umuwi ang bawat isa na wala na pong anumang bahid ng kasalanan sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lahat ng hadlang sa pag-unlad ng aming buhay ay maalis sa pamagitan ng pagpapatawad mo sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Abba, Father. At mula po sa umagang ito, O Diyos,
Punuin mo ng kagalakan ng aming mga puso. Dalangin namin sa iyo, tulungan mo maging sensitibo ang puso namin mula ngayon. O Diyos, tulungan mo po na ang puso namin ay para lamang po sa iyo. Tuwing kami magkukulang sa iyo, Panginoon, ay konbiktahin mo ang aming puso. Tuwing kami makakagawa ng anumang kasalanang hindi namin sinasadya, kausapin mo ang aming puso upang kami ay madaling makalapit sa iyo at makahingi po ng tawad. Purihin ka, Abba Father, in Jesus' name. Lahat po ng sanhi ng panghihina, panlalamig at kawalang interes sa paglilingkod sa iyo, bunga ng kasalanan, ay tanggalin mo po, Panginoon, sa puso ng bawat isa na narito. Sa halip, makita sa amin ng humility, ang pagpapakumbaba, Panginoon. Hindi pride ang makita mo sa aming mga puso. Hindi pagmamalaki, pagmamayabang ang makita mo sa buhay po namin. Abba, Father, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat ng ito. Sa iyo mapagpalang kami ko hinahabilin, O Diyos, ang gawaing ito sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin si Abba, Father.